sama-sama tayong magiging sarakli. Tumagilid ang container truck na yan sa bahagi ng Aguinaldo Highway sa Silang, Cavite. Bumalandra ito sa gitna ng kalsada na nagdulot ng mabigat na trapiko. Sugatan ang driver nito na dinala sa ospital. Ayon sa pulisya, nagmaniobra ang truck driver para mag-U-turn pero hindi raw niya natansya. Bumigay ang nakakabit na container at sumadsad sa unahang bahagi ng truck. Hindi pa naaalis ang container doon matapos maputol ang tali ng crane na dapat ay mag-aalis sa truck. Bumaha sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong gabi dahil sa pagbuhos ng ulan. May mga stranded na hirap makauwi sa bahagi ng Maysilo Circle sa barangay Plainview sa Mandaluyong City. Base po yan sa kuha ng news scooper na si Mike Esmeralda. Baharit sa bahagi ng Chino Rosas Avenue sa Makati naman po. Bagyang bumagal ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Central Bikutan sa Taguig dahil sa malakas na ulan. Sa kuha ni News Cooper Angelo Faustino, makikita ang ilang estudyanteng inabutan na ng malakas na ulan sa kalsada. Ang mga pag-ulan ngayong araw, posibleng magpatuloy po hanggang bukas. Hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan sa hapon o gabi sa Metro Manila dahil sa localized thunderstorms. At batay sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas ay posibleng ulanin na ang kanlurang bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Mindanao. At pagsapit ng hapon, inaasahang uulanin na rin ang Bicol Region at ilang bahagi ng Quezon Province. Meron pong heavy to intense rains, particular na sa Central Luzon, Mindoro, pati na sa Eastern at Western Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Posible ang malalakas na ulan kaya mag-ingat sa baha o pagguho ng lupa lalo na sa mga lugar na ilang araw nang inuulan. Dead on the spot ang driver ng truck ng basura matapos bumulusok at sumalpok sa isang bahay at tindahan sa Binangonan, Rizal. Pahirapan din ang pagkuha sa katawan ng driver. Saksi, si Rafi Tima. Walang kamalay-malay ang driver ng motor at tricycle na ito sa bilis ng pangyayari. Ang truck ng basura, mabilis ang pagbulusok at bahagya lang naiwasan ng motor at tricycle bago sumalpok sa isang bahay at tindahan. Dead on the spot ang 40 taong gulang na driver ng truck ng basura na pag-aari mismo ng barangay Tarangan. Maswerteng sarado ang tinamaang tindahan nang mangyari ang insidente bago mag-alas 2 ng hapon. Buti hindi ako nagbukas kanina kasi kumakain muna ako. Ngayon pagtapos ko tapos ko kain, narinig ko lang biglang sabog. Kala ko anong nangyari. Yung pala, ito na miritso dun. Buti nga wala yung mga anak ko dito eh. Bahagya naman daw nasugatan ng may-ari ng katabing bahay matapos matalsikan ng mga bubog. Pero patay ang kanyang alagang aso na napuruan habang nasa garahe. Ayon sa administrador ng barangay, tila sinakripisyo ng driver ang kanyang sarili para wala ng iba pang madamay. Very thankful din kami sa kanya and siguro ang sa akin doon is he is a hero for doon sa nangyari. Siguro Ibinangga niya na po rito sa walang tao. Matarik ang bahagi ito ng kalsada, kwento raw ng pahinante. Tapos na sila maghakot ng basura kaya pinatanggal ng driver ang kalso ng gulong. Hindi tiyak kung nakaandar ang makina ng truck pero bigla na lang daw itong dumausdos. nung magtanggal sila ng kalso, biglang dumire-diretso yung sasakyan. So unexpected na mawawalan siya ng preno. So kaya nagdire-diretso siya dito. Pahirapan ang pagtanggal sa labi ng driver dahil sa tindi ng pagkayuti sa cabi ng truck. Mag-aalas 6 na nang matagal ang kanyang labi. Pero bago matanggal ang truck, bumuhos ang napakalakas na ulan. Ang matarik na kalsada nagmistulang ilog. Bagay na lalo pang nagpahirap sa pagtanggal sa naaksidenteng truck. Nag-uusap na raw ang barangay at may-ari ng tinamaang bahay at tindahan para sa kaukulang danyos. Tiniyak naman ng barangay na tutulungan nila ang pamilya ng nasawing truck driver na matagal na raw empleyado ng barangay. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Pagmumultahin at posibleng mawalan ng prangkisa ang mga pampublikong sasakyang mahuhuling nagsisiksikan ng mga pasahero. Saksi, si Joseph Moro. Minsan ginagawang biro online sa dami ng magkakatabi sa mga pampublikong sasakyan tila nakalutang na lamang ang ilang pasahero sa upuan pero titiisin para makasakay lamang. The struggle is real mula sa umaga at kahit sa tanghali.
gaya kanina sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Para lang po makauwi syempre. Galing work, pagod na pagod, gusto na makauwi. Ilalaban kahit pangatayuan o kahit pa hindi umabot sa loob at nasa bukana lamang ng jeepney. Sa dami po ng tao, kaya napiperas na sumabit. Kasi malilate sa trabaho, kaya kailangan sumabit na. Parang sardinas kung magdikit-dikit sa loob, ika nga. Pero babala ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, bawal yan. At kasama ang Land Transportation Office o LTO, huhulihin nila ang mga ipagsisiksikan ng kanilang mga pasahero. Yung mga modern jeep halimbawa, merong capacity na hanggang 32 pero depende yan sa klase ng modern jeep. Meron 24, 26. Pero kapag nakita ng LTFRB na nag-overloading, pwedeng kanselahin o tanggalan sila ng prangkisa. Hanggang 5 lamang ang pwedeng nakatayo sa modern jeepney ayon sa LTFRB. At depende sa kapasidad ng parehong traditional at modern jeepney, 12 hanggang 32 ang limit ng mga pasahero. Sa mga AUV, regular van at extended van naman, 9 hanggang 1 dosena ang pwedeng isakay. Hanggang 50 naman kung mga pampublikong bus. Kapag nag-overload po tayo, then nako-compromise yung safety and it is no longer convenient for the passengers. May mga modern jeepney naman na may paalaala na laban sa overloading. Ang mga operator ng PUV na lalabag dito pag bumultahin ng 5,000 pesos bukod pa sa pwedeng mawalan ng prangkisa. Pero paano naman kung pasahero ang mapilit? Lalo't walang multa kung silang tatayo o sasabit. Wala po kaming magagawa sir kasi pasahero, rush hour, hindi namin kayang awatin yung pasahero. Paano pagka hindi kami nagpatay, paano kami makakapag-boundary na? Pinag-aaralan ng LTFRB kung nagkukulang ba ang pampublikong transportasyon kaya nagsisiksikan o tuwing rush hour lamang ito. Maaring isang isang point of view na kaya ganyan ay dahil sa kakulangan ng public transport. Pero sa tingin din namin, isa ring contributory factor yung traffic Kasi yung turnaround ng lalo na sa pagkakunyari rush hour. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Isang babae ang natagpuang patay sa septic tank sa Ilocos Sur at sa Cebu City naman nahuli kamang pambubugbog sa isang binatilyo. Saksi, si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV mula sa isang coffee shop sa Cebu City, makikita ang pagkuyog ng 3 lalaking naka-helmet sa isang grade 8 student sa Barangay Talamban. Mabilis na umalis ang mga sospek sa lugar habang umalis din palayo ang biktima. Hindi na nakunan pero may kasama pa ang biktima na umano'y sinaktan din ng mga sospek. Ang kanyang 14 anyos na pinsan at 12 anyos na kapitbahay na pawang mga grade 7 student. Nangyari ang pananakit noong July 1. Natunto ng GMA Regional TV ang pamilya ng grade 8 student na navideohang binugbog. Ayon sa pinsan ng biktima, habang naglalakad sila pa uwi, inabangan sila ng isang grupo ng mga mag-aaral at umano'y pinagtulungang bubugin. Pag martis na to, ila din migi atngan, ila migi sundan, waiwa sa may kabaw gisundan. Pag humana ng sunod, di kulata din mi. Kaya nisok magong mata, mga kabantay. Walang kabantay na din nag-atang dito sa loyo sa sakyanan. Subag o diri niya. Nidagan din siya, sakay din siya mga kauban. Hinala ng pinsan ng biktima, ang natapong noodles ng isang schoolmate ang pinagmulan ng gulo. Siya raw kasi ang pinagbintangang nakatapon ng noodles. Pero nayabo ko pero nidagan ko na akong classmate na sagiran sa kuhan katong nagdag noodles na anaan niya sa nina. Din ako ilang gidumutan dito sa eskwelahan. Ang mga magulang ng navideohang 16 anyos na binugbog, nagrereklamo dahil hindi raw umano rumisponde ang barangay at pulisya para mahuli ang mga sospek. Usa pa dili minor de edad ang nagkulatas kong anak. Inosente akong anak sir ngano ilang gikulata. Utang nga akong anak sir dili na wala jud ay bisyo ultimo ga sigarilyo. Itinanggi ng barangay at pulisya ang reklamo ng mga magulang. Binisita ng taga City Social Welfare and Development Cebu City ang bahay ng grade 8 student para sa pagbibigay ng agarang tulong at para malaman ang iba pang intervention na kinakailangan. Sa tulong naman ng CCTV, tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga sangkot na mahaharap sa kaukulang reklamo. Sa Santa Maria, Ilocos Sur, isang bangkay ng kolehiyala ang natagpuan sa ginagawang bahay sa Barangay Tinaan.
Ayon sa mga otoridad, isang lalaking maglilinis sana sa lugar ang nakakita sa bangkay. Linggo ng gabi nang makipag-inuman umano ang biktima sa kanyang mga kaibigan. Kinaumagahan nang nakita na lang siya sa loob ng septic tank. Lumalabas sa preliminary findings ng pulisya na posibleng aksidenteng nalaglag ang babae. Hinihintay pa ang resulta ng autopsy sa biktima para matukoy ang eksakto niyang ikinamatay. Iniimbestigahan pa ang insidente. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, ako si Luan Merondina ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Hinaharap pa rin ang labi ng TNVS driver na hinold up at pinatay ng 3 paserong kanyang pinikap sa Parañaque noong Mayo. Dinig pa sa dashcam ang karumal-dumal na sinapit ng driver. Babala po mga kapuso, sensitibo ang mapapanood at maririnig. Saksi, si John Consulta. Kalasada na lang sa Cavite ang makikita sa dashcam na ito ng TNVS unit ni Raymond Cabrera. Pero maririnig sa audio nito na hinold up na ang driver at iba na ang nagmamaneho ng sasakyan. Sa isang punto, maririnig ang usapan ng mga suspect mula sa pagkuha nila ng cellphone ng biktima hanggang sa aktual na pagpatay sa biktima. Fingerprint ko itong sa cellphone niya. Ay, walang password niya. Target yung puso. Hindi ko makuha. Tuluyan nyo na. Patayin ka na namin. Ang assumption natin is ito yung biktima at maririnig natin na siya ay sinasaksak at pinapahirapan ng mga tao na kasama niya doon sa sasakyan. Nagmamakaawa yung biktima at maririnig mo pa yung mga suspect na sinabi na sinaksak at isaksak pa sa puso yung saksakin sa puso yung biktima natin. Ang malagim na krimen nangyari noong May 18. Sa CCTV ito na hawak ng NBI, makikita ang 3 lalaki na sumakay sa TNVS unit ni Cabrera mula sa isang establishmento sa Parañaque. Hindi kasama sa mga sumakay ang mismong nag-book sa ride-hailing app. Umalis ang sasakyan pero muli itong bumalik sa pick-up point. Isa sa mga pasahero ang bumaba at may kinuhang kutsilyo sa halamanan. Merong 3 tao na sumakay sa kanyang sasakyan at ito ay patungong Molino, Bacoor, Cavite. So, nung nandun na sila sa Cavite, nagtuloy-tuloy yung sasakyan. Imbis na may drop off, nagtuloy-tuloy yung sasakyan, nagpaikot-ikot sa Cavite. Sa CCTV namang ito sa Valenzuela City, makikita ang pagparada ng TNVS sa isang convenience store sa Valenzuela at pagbaba ng 2 sakay nito. Nakita natin sa CCTV yung mga tao na nagdala, kung saan pagkadala nila sa convenience store, lumabas sila, sumakay ng pedicab at later on sumakay sila sa isa pang sasakyan. Na-recover ng NBI ang sasakyan na puno ng dugo at damit ng mga suspect pero wala ang katawan ng biktima. Ang pinaka-main goal po talaga namin is makita po siya. Kung may ginawa man po talagang hindi maganda sa kanya, kahit mabigyan na lang po namin siya ng maganda at maayos na living po. Masakit, sir. Kasi hindi niya deserve mangyari sa kanya yun, sir. Yung binanas niya dun sa mga taong walang awa po. Pata siya lumaban sa buhay, hindi siya nanluloko ng tao. Ang pamilya ay nakikiusap, nagmamakaawa sa tulong ng publiko para mahanap ang katawan ng kanyang asawa. Nagre-raise sila ng pondo ng 100,000 na reward para kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon para sa tao na sa asawa na nawawala. Tukoy na ng NBI ang pagkakakilanlan ng mga suspect na sinampahan na ng reklamong carnapping at robbery with homicide. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.